Welcome to Donmar TV News Channel. Abay, kakasaumano si Vice President Leni Robredo kay dating Senador Bongbong Marcos kung silang dalawa lang ang one-on-one sa halalan sa 2022 presidential elections. Ginawa ni Robredo ang pahayag matapos sabihin kamakailan ni Marcos na kaya niyang talunin si VP Leni kung one-on-one sila sa presidential elections. Para kay Robredo, lalaban daw siya at kung sino pa kung siya ang tanging pipiliing manok ng anti-administration forces. Inamin naman ni Robredo na kung maaari ay ayaw niyang magkawatak-watak ang oposisyon. Puspusan daw ngayon ang kanyang pag-isikap na pag-isahin ang lalaban sa administrasyon o lalaban ng administrasyon. O narito nagpahiwatig si Robredo na handa siyang magpaubaya na maging sa mabubuong Esco Moreno at Manny Pacquiao tandem kung ito ang tatalo sa Duterte sa halalan. Kinumpirma rin niya na patuloy ang kanyang unity talks kina Mayor Esco at Senator Pacquiao at iba pa para mabuo ang mas malakas na oposisyon. Tiniyak naman ni Vice President Robredo na maglalabas siya ng desisyon next week o sa huling linggo ng buwang ito sa kanyang mga plano naman sa halalan. Nagpulong naman kagabi ang leader ng PDP Laban Pimentel Wing upang paghandaan ang kanilang convention sa araw ng bukas. Kinumpirma ito ni PDP Laban Executive Director Ron Munsayak sa kanyang social media post. Sa ulat ni Munsayak, matapos daw ang matagumpay na pulong ni Senador Manny Pacquiao, ang presidente ng PDP Laban, at Senator Coco Pimentel, ang chairman ng partido, naglaro pa ng chess ang dalawa. Ipinakita pa ito ni Munsayak sa kanyang mga larawan. Nitong nakalipas na araw ay nakipagpulong si Munsayak sa leader ng Partido Reforma na si Congressman Pantaleon Alvarez para raw sa posibleng alyansa. Si Lacson at Soto naman ang magkatandem sa ilalim ng reforma. Samantala, kaabang-abang ang magiging anunsyo ni Pacquiao sa masusunod na araw kung tatakbo sa pagkapresidente at kung tuluyan na ring magre-retero sa pagbuboksi. Makukumbinsi raw si Vice President Leni Robredo na tumakbo sa pagkapangulo kung mag-aharap sila ng one-on-one ni dating Senador Bongbong Marcos. Ang tambalan naman ni Senator Panfilo Lacson at Senate President Tito Soto naglatag na ng plataporma sa ilang lalawigan. Habang ang grupong hugpong para kay Sara hindi raw titigil sa pangungumbinse kay Davao City Mayor Sara Duterte para tumakbo sa pagkapangulo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi naman natin inaasahan na yung negotiations magiging madali. Siyempre, nanggagaling kasi sa iba't ibang mga kampo na may kanya-kanyang supporters. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Senador Pacquiao at Mayor Isko. Tanong kay Robredo, ano ang makakakumbinsi sa kanyang tumakbo sa pagkapangulo? Kung one-on-one na Bongbong Marcos saka ako, laban ako. Yun, kung kahit sino kalaban, basta ako yung... Ano daw makakakumbinsi sa kanya na tumakbo? Pag Bongbong Marcos at Leni Robredo. Pinaglalaroan niyo yung bayan natin? Hindi ko mag-gets. That's the only reason why you're going to run? Dahil nandun yung binanatang ka? Di ba? I mean, kaya ka tatakbo, hindi dahil gusto mong pagsilbihan yung bayan mo o hindi dahil gustong ituloy ko ano man yun. Kaya ka tatakbo dahil pag tumakbo si BBM, tatakbo na ako. Lalabanan ko siya, tapatan. Ang lupit, ano? Yun ang pinakamalalim na dahilan kung bakit siya tatakbo. Ang lalim! Hindi ko matarok sa kalaliman. Oh, ganyan yung presidente na gusto ninyo. Hindi, pagkatatakbo si BBM at saka ako tatakbo. Grabe, ang lalim. Pipiliin ng anti-admin forces, laban ako. Pagpipiliin daw siya. Ibig sabihin, medyo mukhang hindi pa siya pinipili ngayon. Hindi kasi, di ba? Hindi ko maintindihan eh. Eto sorry wag ko kayo magalit. Ang rason kung bakit mo gustong tumakbo should be because I want to do this. I want to serve. I think I can do this. It's not because baka piliin ako. Winnable ako. Pag sa tingin ko mananalo ako tsaka ako tatakbo. Ginawa niyong
Kaya ito, 'di ba sino yung tanungin ko muna kayo kung maaalala nyo kung talagang matalino kayong mga banateros. Sino yung nagsabing kung sa tingin ko may pag-asa ako manalo, tatakbo ako. Sige nga, tingnan ko nga kung gaano kayo katalino. Ha? Mag-quiz tayo niyan. Sino 'yon? Sige, sagot muna. Ay, ang talino. Ang talino, G Gulati. Ang talino, G Gulati ko. Si G Gulati ko lang ang nakakuha. Yung Tridor, buti pa isa. Hindi si Sarah, wala siyang sinabing ganon. Excuse me po. Si Cooking Kata, di ba? Ayan, nakatama din. Naintindihan nyo na ibig kong sabihin? Kasi, kaya nga ako naiinis dun sa mga ilang Pilipino na boboto sila kung sino yung sa tingin nila mananalo. Ginawa ninyo sipistik yung... Hindi, totoo. Ginawa ninyong weteng o kaya talpakan yung presidente. Kung sino yung mananalo, dun ako. Bakit? May premyo kayo? Dahil ayaw nyo masabi na bumoto kayo sa talunan? Hindi, di ba? Hindi, kung sino yung winnable, doon yung boboto ko. Uy, hindi supistik yan. Hindi weteng yan. At kung manalo yung ibinoto nyo, wala ko kayong ano doon. Ano, mabibigyan kayo ng biyaya? Dapat, ang iboboto ninyo, yung sa tingin ninyong karapat dapat. Hindi dahil mananalo. Diba? Yung prinsipyo mo. Sundin mo yung prinsipyo mo. Sa tingin ko, ito mananalo. Ay, mananalo. Sa tingin ko, ito yung taong makakatulong sa bayan ko. Diba? Dun ka. Ngayon, kung talo, di talo. Ayaw mo kasing mapagtawanan ka ng tao. Talo naman yung binoto mo. Talo naman yung kinampanya mo. Ako, ganito lang kasimple. Wala akong pakialam kung matalo ko sino yung ikakampanya ko. Ang importante sa akin ay yung mahalaga. Ang importante sa akin, malinis ang konsyensya ko at nagkampanya ako na maayos na kandidato na sa tingin ko makakapagsilbi sa bayan ko. Nagkataon lang talaga noong 2016. Alam nyo, ito 2015 pa lang po, kinakampanya na namin si Pangulong Duterte at number 4 o number 5 pa siya noon. Ipinusta namin ang buong karir ng Mocha Girls. Nawalan kami ng sponsor, nawalan kami ng show dahil kinampanya namin si Pangulong Duterte. Tinanggal kami sa mga shows.